Pinoy Creepy Files. Good day, Sir Alex. Ako nga pala si Melay. Na-inspired po akong i-share itong kwento ng tatay ko about sa kapatid niyang si Tita Abeng. Sa kwento ni tatay hanggang ngayon po ay nagdududa pa rin ako kung engkanto ba talaga yung gumawa sa tita namin na yon. Sa isip ko kasi baka aswang eh. Pero base po sa kwento nila Papa, engkanto daw po sir ang may gawa kay Tita Abing. May picture dati sa bahay ng aking lola. Si Tita Abing daw po iyon, mga 14 years old daw siya noon. Lagi nila sinasabi na magkamukha daw po kami kaya sa tuwing magkikita kami nila lola, niyayakap po ako ng mahigpit kasi magkamukha daw po kami ng tita ko. Yun daw po ang dahilan kung bakit parang sa aming magpipinsan ako ang pinakapaborito ng aking lola. Tinitignan ko ang picture ni tita, parang hindi naman. Kahawig lang naman siguro kami sa mata at bibig. Pero kung si lola, sabi niya kamukhang kamukha talaga kami. So eto na nga po yung story ni Tita Abing. Nakatira pa si na tatay nun sa Zamboanga. Doon talaga nagmula ang angkan nila. Ayon sa kanya ay magkakalayo umano ang mga bahay doon. Walang kuryente at mapuno ang lugar. Ang gamit nila dati ay gasera lang tapos yung Petromax. Si Tita Abing ay wala umano yun gana na mag-aral kasi malayo ang school nila. Maglalakad pa ng higit 1 oras. Nakakatamad daw po ang mag-aral sa sobrang layo ng paaralan doon. At iilan lang ang bumabiyahe na tricycle that time. Oras daw kung minsan ang pagitan nun kaya kung malate ka sa tricycle sigurado late ka na rin sa paaralan. At kwento ni Papa, kung hindi raw sasamahan ang kapatid nila na si Ate Abing, hindi daw ito papasok sa paaralan. Ngunit kahit tamad siyang mag-aral noon ay natapos niya naman ang elementarya. Pagdating ng high school, pahirapan pa din dahil mas malayo na ang school. Nang tumagal, napapansin nilang naging tahimik itong si Tita Abing. Lagi umano itong nagmamadali. Parang may kinatatakutan kaya minsan ay tinanong daw nila kung ano ang problema. Abing anak, halika nga muna rito. Bakit tuwing hapon ay nagmamadali ka? May humahabol ba sa'yo? Wala naman po mama, napapagod lang po ako. Anak, kung may problema ka, sabihin mo sa amin ha. Sa akin, sa tatay mo, sa kapatid mo. Opo mama, okay lang po talaga ako. Sagot ni Tita Abing kay Lola. Isang beses, madaling araw, pasado 4:00 na ng oras na yon. Nabulabog sila kasi si Tita Abing ay bigla na lang daw umiyak at nagsisigaw sa kwarto nito. Natulungan siya kasi kukunin daw po siya ng engkanto. Sabi naman ni Lola, nananaginip lang siya. Ngunit ini-insist niya raw na meron talagang sumusunod sa kanya lagi na isang lalaking engkanto at gusto raw siyang kunin ito. Akala daw nila nagdadahilan lang para hindi makapasok sa paaralan kasi nga sobrang layo nito. Ayun, pinagalitan daw siya ni Lola, tapos umahis naman daw si Tita. Pagsapit ng hapon pagka-uwi nila galing sa paaralan, bigla na lang daw po nilagnat si Tita. At dahil malayo ang syudad doon, sa magtatawas nila dinala. Sabi umano nito, si Tita Abing ay nagustuhan ng engkanto na nakatira sa malaking puno ng balete. Simula pa noong elementarya pa lang siya. Ang puno na yon ay madadaanan nila sa bahagi na kung saan walang kabahayan. Matagal na umanong nakasubaybay sa kanya ang engkantong nakatira roon. Binabantayan umano si Tita at kukunin daw sa tamang panahon. Nag-alala at umiyak ng umiyak si Lola. Kaya pala parang balisa kung minsan at takot na takot si Tita Abing dahil nagpapakita raw pala sa kanya ang engkantong ito. Sa pagkakalarawan niya, gwapo daw yung lalaking nagpapakita sa kanya. Kahit saan daw bigla na lang susulpot,
sa school, sa mga dinadaanan nila, maging sa bahay nila. Hindi niya masabi sa iba kasi natatakot daw siya. Pero may classmate sila noon na lalaki ang nagsabing meron daw kasama lagi si tita. Parang open daw yung third eye ng classmate nila na yon, kaya takot daw ito na lumapit kay Tita Abing dahil nakabantay daw lagi ang engkanto. Baka magalit daw sa kanya. At sabi pa ng albularyo, nahulog daw ang loob ng engkanto kay tita, kaya kahit anong mangyari ay kukunin at kukunin niya raw si tita. Sabi ko naman kay Papa, mahinang klase na albularyo yon dahil wala man lang nagawa sa panggagambala ng engkanto sa kapatid niya. So ayun na nga, ang suhestyon daw ng albularyo na ito ay mag-alay ng dugo mula sa puting manok sa may balete kung saan nakatira ang engkanto na yon. Yun lang daw ang tanging paraan. Actually, ginawa nila Papa yun, sir, at nila Lola, ni Lolo. Umiling daw sila roon na huwag kukunin si Tita Abing sa kanila kasi mahal nila ito. Sa part ko naman nalulungkot at naiinis talaga ako. Kasi para bang wala silang magawa nung time na yon na labanan ang masamang engkanto na yon. Ang albularyong nilapitan nila parang basic lang ang alam sa panggagamot. Yun ang kinaiinisan ko. Sabi ko pa nga kay Papa, dapat sa pari na lang nila dinala. Malayo rin naman daw ang simbahan doon kaya wala silang choice kundi sa albularyo na lang, na mahina lang pala ang abilidad. Ganito po ang nangyari. Matapos nilang mag-alay ng dugo mula sa puting manok sa puno ng balite ay naging okay naman po si Tita Abing. Hindi na umano nagpapakita sa kanya ang lalaking engkanto na iyon. Namuhay siya ng normal hanggang sa makagraduate pa nga ng high school. Kaya naging kampante silang lahat. Akala nila okay na, ngunit hindi pala. May naghihintay palang dagok sa unahan sa buong pamilya nila. Pinagraduate lang si Tita Abing. Pagkatapos lamang ng pagdiriwang nito sa 16 na kaarawan. Gano'n na lang ang hinagpis at pagsisisi ng lahat sapagkat isang umaga ay nadatnan na lamang si tita sa kama nito na wala ng buhay. Namatay siya bigla nang wala man lang tiyak na dahilan. Kwento ni Papa, kahapon lang sobrang saya pa ni Tita Abing. Yun bang parang walang sakit, lahat wala, tapos bigla na lang ganun-ganun na mamatay. Dinala pa nila sa ospital kasi malambot pa naman daw Pero ayon sa doktor, dead on arrival na, atake umano sa puso ang ikinamatay ni tita. Masakit man ngunit tinanggap nila Lola. So ayun na, hinanda na nila yung bahay at yung paglalamayan. 2 araw bago ang libing, nagtataka sila dahil yung itsura raw ni Tita Abing ay bigla na lamang nag-iba. Yung kulay ng balat nito parang nagiging kulay na yung balat ng saging pati mukha niya, tapos parang lumiit daw siya. Sa huling gabi nun ay nakiramay ang albularyo na dating tumingin sa kanya. Lumapit daw ito sa kabaong. Pagkatapos ay tinignan si tita. Nanlaki daw ang mata nito at napailing, napaatras. Agad niyang kinausap si Lolo at Lola at sabi hindi na umano si Tita Abing ang nasa loob ng kabaong kundi puno umano ng saging. So nagkagulo raw sila noon, Sir Alex, ng gabi na yon. Dahil hindi naniniwala ang karamihan na parang siraulo daw yung albularyo. Ngunit iniinsist nito, gusto niyang patunayan. Tanggalin daw ang katawan ni tita sa kabaong. Pagkatapos ay ihagis sa bintana. Maraming tumutol nun, sabi ni Papa. Nasisiraan na daw ng bait ang albularyong ito. Ayaw man ng iba ngunit pumayag si Lolo at Lola. Kung hindi daw totoo, ibalik lang sa kabaong, total. Patay na rin naman So pumayag na rin silang lahat kahit mabigat sa kanilang loob. Paghagis ng paghagis sa bangkay ni tita sa bintana ay
Sa maniwala po kayo o hindi, naging putol po na saging na kasing haba ni Tita Abing. Totoo po yun. Puno raw talaga ng saging mula mismo sa bibig ni Papa. Tinanggal pa nga raw nila yung balat isa-isa. Saging daw po talaga. Ayun, napatunayan po. Kaso, yung albularyo na yon wala naman din nagawa. Matapos nun, nilibing pa rin ang kabaong kasama yung puno ng saging. Ang palaisipan doon ay bakit pati katawan niya kinuha ng engkanto? Yun ang isa sa mga tanong kung engkanto ba talaga ang kumuha kay tita o aswang. Pakiramdam nila noon buhay pa talaga si tita. Pero kahit saan-saan nila hinanap, hindi daw po nila natagpuan. Kung albularyo naman ang tatanungin, wala na daw, kinuha na raw ng engkanto. Sa isip ko baka aswang ang kumuha sa kanya dahil ang mga aswang, diba yun ang mga naririnig natin na may kakayahang magpalit ng katawan ng tao ng puno ng saging. Si Papa na may naniniwala na kinuha talaga ng engkanto ang kapatid niya. Naniniwala rin kasi siya sa albularyo na yun na tingin ko ay sobrang hina. Hanggang ngayon sir, palaisipan pa rin talaga sa amin ang pangyayari kay tita. Kung nasaan man siya ngayon, sana masaya na siya. Yun lang po, maraming salamat. Hanggang sa muli, Melay. Second short story, Bata. Hi po Sir Alex. Ako nga pala si Jik, avid listener sa programa ninyo. Gusto ko po mag-share ng kwento ukol sa manggagamot na pinsan ng papa ko. Namanghalang po talaga kasi ako sa nasaksihan sa kanya in person yung kanyang panggagamot sa isang pasyente na hindi namin inasahan. Ang papa ko at ang pinsan niyang si Tito Edgar ay matagal na pong panahon na hindi nagkita-kita. Huling pagkikita namin siguro mga 10 taong gulang pa lang ako noon. Nanggagamot na siya noon, may mga pasyenteng bata, nakakagaling siya sa mga nabati na paglaruan at mga nakulam. Pero itong isang experience namin, nasaksihan ko mismo ng harap-harapan ang kakaibang paggamot niya sa isang pasyente. So ayan na nga, noong nagkita sila ni Papa, binisita namin yung isa pang kamag-anak na close din nila na taga-probinsya. Malayo ang lugar. Papasok, maputik, mapuno, malilim at palikuliko. Basta parang gubat yung dinaanan po namin. Iilan lang mga bahay, pero pagdating sa looban may mga kabahayan naman ngunit konti lang at may sarili pong eskwelahan. Doon po nakatira ang kamag-anak namin na pinsan din nila Papa na si Tito Jun. Gabi na nung binabaybay namin ang daan, matatakot ka talaga kung hindi ka taga roon gawa ng puro halaman ang paligid. May mga malalaking puno, marami. At yung isang nakakatakot na balete. Kung si Tito Edgar kasi sabi niya, ang mga balete raw ang paboritong tirahan ng mga engkanto. So pagdating namin doon, ayun masaya sila. Nagkita-kita, atay agad ng manok at naginumpa ng konting tuba. Hanggang sa magkwento si Tito Jun. Ayon sa kanya, meron daw kapitbahay doon na parang nag-iiba umano ang ugali ng isang anak nitong babae. Sumisigaw daw na tulungan tapos biglang kakalma. Parang nagiging bata raw yung ugali. Ang sagot naman ni Tito Edgar, ginagambala malamang ng engkanto. At upang makatulong na rin doon, kinabukasan nun ay pinapuntahan ni Tito Edgar yung sinasabi ni Tito Jun. Malapit lang naman kaya ayun nakabalik agad at mag-ina po ito. Dalagita na pala yung pasyente. Maputla buong katawan parang puyat ang mga mata. Si Tito simple lang pero nakikita niya pala na may something sa dalagitang yon. May kasama umanong bata na siya lang ang nakakakita. Nung tinatanong ito ay nakakausap naman po ng matino. Bago niya sinimulan ang paggamot,
Inabisuhan niya ang nanay at tatay ng pasyente na sa oras na dadasalan niya ito at ilapat ang kamay sa noo, mag-iiba daw ang babae. Masasaktan din daw ito. Huwag daw mag-alala dahil normal lang po iyon sapagkat papapasukin niya sa katawan ng dalagita ang kaluluwang kasakasama nito. So ayun na nung nagkaintindihan, nagsimula na si Tito Edgar. Dinasalan niya ang dalagita. Ilang sandali lang, bigla na lang po itong nagsisigaw at nagsabing, "Tulungan niyo ako, kinagat ako ng malaking ahas." Ang nakakakilabot pa, nagiging boses po ito na batang lalaki. Hindi ko talaga makakalimutan. Umiiyak siya, sabi niya, "Mama, Papa, tulungan niyo po akong makalabas dito." So ayun na nga, kinakausap siya ni Tito, tinatanong, bakit sumasanib sa katawan ng dalagita at ano ang kinatatakutan niya, ano ang nangyari at anong pangalan. Ang sagot nito, siya si Jimmy at may ahas daw na kasing laki ng hita ng tao o mas malaki pa ang pumulupot sa kanyang katawan sa may ilog na dinadaanan nila papuntang paaralan. Kinain daw siya at nilunok. Nasyak silang lahat, lalo na yung nanay at tatay ng dalagita, sapagkat totoo po na may batang namatay sa may ilog na nagngangalang Jimmy. Anak daw yun ng kapitbahay nila roon. Kinain daw po ito ng malaking sawa at ilang taon na po ang nakakalipas. Nilunok daw ito ng malaking ahas, pero natagpuan ng mga tao kinagabihan dahil hindi na makausad ang ahas na yon sa sobrang bigat ng kinain. So ang nangyari, pinatawag yung mga magulang ni Jimmy na nooy matanda na rin. Ayun, nagkausap sila, sir. Tulungan daw, tulungan. Pabalik-balik lang yung kaluluwa ng bata na tulungan siya. Sabi ni Tito Edgar na albularyo, sa dalagita umano siya pumasok dahil bukas ang third eye niya. Kumbaga, nakikita daw niya yung bata. Lumapit sa kanya para humingi ng tulong. At sabi ni Tito, hindi raw matanggap-tanggap ng bata ang pagkamatay niya. Parang akala daw niya buhay pa siya eh. Parang ganun daw yun. So ayun na nga, kinausap nila yung batang ito. Sinabihan na patay na at kinakailangan na niyang pumunta sa langit. Huwag daw siya mag-alala. Dadasalan siya ni Tito para makaakyat sa langit. So ayun na nga, tumahimik yung bata. Noong dinadasalan na ang pasyente, bigla na lang itong nawalan ng malay yung dalagita. Pagkatapos ay nagising siya noong tinatawag na ang kanyang pangalan. Nung tinatanong ito, ang sabi niya, wala umano siyang maalala. Hindi niya raw alam na nagsisigaw ang sarili niya nun. At hindi niya rin alam na sinaniban na pala siya ng kaluluwa ng batang matagal nang patay. Kwento pa nito, sa panaginip niya raw madalas nakikita yung bata na yon. Ako na may titig na titig talaga nun at medyo nasya-shock pa sa mga nangyayari. First time ko kasi makakita ng ganun eh. Ganun pala ang hitsura ng mga nasasaniban. Maputla tapos nangingitim ang mga mata. Yung lips ay putlang-putla rin. So nagpasalamat yung nanay at tatay nung dalagita, pati na yung kapitbahay na mga magulang nung anak ng batang matagal nang namatay. Hindi sila makapaniwala na sa tagal ng panahon ay nagstay pa pala ang kaluluwa ng anak nila roon. Hindi pala matanggap ang pagkamatay nito. Namangha talaga ako sa ipinakitang kakayahan ni Tito Edgar. E paano kasi? First time sa buong buhay ko na makakita personal kung paano manggamot ng mga taong nasaniban. So yun lang po sir, maraming salamat sa inyo. Sana magustuhan nyo ang aking maikling kwento. God bless po sa ating lahat at ingat po tayo. At yun na po ang kwento natin para sa gabing ito mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe para updated kayo sa mga bago nating i-upload. Sa mga gustong magpadala ng mga kwento nila, isend nyo po sa email natin na smcreepystories@gmail.com. Huwag nyo rin po kalimutan na mag-subscribe kayo sa ating main channel na Alex Aswang Stories at sa yung mahahaba ang kwento na Alex Aswang Marathon. Sapagkat kung magsisend kayo ng mga
kababalaghan sa email natin, maaaring doon din po natin i-upload or dito. So nasa dalawa lang po, Alex Aswang Stories or sa Pinoy Creepy Files. Yun lamang po, magandang gabi sa inyong lahat. God bless us all.